Naku, talagang kakabahan na yung mga mandurugas na mga politiko sa tandem na ito. Naku, silang dalawa pa lang yan, paano na lang yung iba nating mga senador na talagang nagsisilbi ng maayos sa Pilipinas. Eto, Kausap guys. ko parate nung speaker ako. Parati niya sinasabing nakatulong ako sa kanyang committee, advocacy, but actually, marami kayong hindi alam na natulong niya sa akin from moral support to speaking up, whether it's sa public or even sa harap ni dating Pangulong Duterte. No? So, but like anything, ang na-admire ko sa taong to, baka akala nyo kasi magkasundo yan, kasi parating yan nag-agree. Hindi po. Marami kaming pagkakataon sa 18th Congress, tapos sa 19th, sa CA kami magkasama. So 18, magkasama kami sa House of Representatives. 19, magkasama kami sa CA. Ngayon ko lang naisip. 18, natanggal ako speaker. 19, siya naman natanggal sa CA. Pero pareho naman kami, pag natatanggal, nilalagay ng Panginoon sa mga posisyon na makakatulong naman sa ating mga kababayan. So, Yes, kasi may plano medyo talaga naisip ang nyo na ba kung sino Panginoon. sinasabi ko? Walang iba kundi ang ating bagong senador, Senator Woo! Marcoleta. Good evening, sir! Yes, Good evening po sa inyong lahat. Senator Ito po, kasama ko Marcoleta. si Speaker Senator Alan. Marami po kaming dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw. Sana mapagtyagaan niyo pa kami. Naku po, sobrang tiyaga po namin. Maghahantay po kami, excited po kami sa mga gagawin nyo sa susunod na mga araw. Wow! At pinag-uusapan natin, sabi mo, napaka-importante, presyo ng kuryente. No? Tama, oo. And Yes. it's not an empty plan kasi may step 1, 2, 3 ka na, no? Starting with kung maaalis yung VAT sa kuryente, kuya. No? Tama, tama. Yung 12%. Wow! Okay. So, na-file naman niya. Grabe! Aalisin yung 12% VAT sa kuryente, guys. Wow! Grabe! Sobrang laking tulong yan. Yes! Nako. Yan. Wala po kami sa bangko. This is a restaurant na dating bangko. Kasi kayo ko lang napansin na sa likod mo, safe, kuya. Kaya sabi ko sa iyo, safe ka dito, di ba? Kasi nasa likod mo, dating safe. No? But yun po, nag-uusap po kami kasi right now, hindi right now, before June 30, ako po ang acting chairman sa ilan mga hiniring ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko naman alam nung filing na si Kuya ay magiging senador or tatakbong senador kasi nga sa CA hindi pa magulo nun. But I'm happy kasi nga I'm volunteering na ituloy pagiging isang vice chairperson kasi parang bumalik kuya talaga yung mga parang cyclical kuya, di ba, na maayos mo yung corruption tapos babalik na naman. Oo nga, yan ang nakaka-disappoint. Maayos mo ng konti, babalik na naman, parang yung cycle, parang vicious cycle ba. Kaya sabi sa akin, Kong, just like when we were together 18th Congress, kailangan yung solusyon pang matagalan. So yes, sa Blue Ribbon, Yes. kailangan ma-pinpoint kung sino may kasalanan, anong anomalya, pero kailangan may pangmatagalan. Kaya yung isa niyang tinitingnan sa kuryente, pinag-uusapan din namin kasi si Ate Pia naman po ang chairman ng energy. So syempre po nung pag tumatakbo ka, everyone tells what committee they want. Yung iba nakukuha mo, yung iba hindi. Pero ngayon ko lang po medyo naintindihan ng husto na ang sinasabi po ni Senator Marcoleta ay yung mas murang kuryente kasi parang domino yon, marami ding magmumura. Pero interesado Yes. din siya paano maging mas mura yung bilihin. Pero kumbaga, pag ang inuna mo yung kuryente, sunod-sunod yon. So, binibiro ko naman siya. So, wag lang tayong makuryente sa Blue Ribbon. Marami tayong pagbabagong mangyayari. Tapos yung kuryente naman, Wow! 'Di ba guys, excited ba kayo diyan? Yung Blue Ribbon Committee guys, sila yung mga nag, alam mo yung, iimbestiga
sa mga alleged wrongdoings of the government, yung mga politiko, its officials and its attached agencies, including government-owned companies, yung mga ganun, mga agencies, mga opisyal. Nako, sila yung mga nag-iimbestiga dun, guys. At si Alan Peter Cayetano ay yung vice chairperson ng Blue Ribbon. Parang confirm na yata talaga si Marcoleta yung magiging chairperson. Kaya nako, sobrang excited. Kasi guys, remember, in the past 3 years, parang wala tayong halong naririnig na babalitaan na nag-iimbestiga sila yung Blue Ribbon Committee na to. Kasi nga, sabi nga ni Alan Peter Cayetano, di ba, sobrang gulo. Oh, di ba? Kasi nga, alam nyo na kung bakit. ma-attack talaga yung bakit nagpapataas ng presyo. So, hindi po kami tatagal kasi nga ako late person kaya kahit magdamagan, ito po ang aga-aga nagsa-start nito. So, Kuya, thank you. Thank you for our coffee date at thank you pinagbigyan mo ako sa Facebook friend. Siguro marami kasi hindi nagkakaalam na mahaba na ang panahon na tayo magkaibigan at nagtutulungan. But i-repeat ko ha, pwede kayong maging close kahit na hindi sa lahat ng issue, pareho kayo ng idea. Basta't makinig kayo to each other. So, pag may nagsusumbong ako sa akin sa speaker's office no, na parang, iba ho kayo ng stand ni Kong Marcoleta. Hindi ako nasa-stress. Kasi pag akyat, i-explain niya. Siya din, hindi nasa-stress pag sinabing, oy, si Alan, ganito sinabi. Kasi nga po, alam niyang pwede kami mag-usap. So, thank you for that, Kuya. Yeah, at ang gusto ko lang na ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin, Senator Alan, kagaya ng pinaghalimbawa mo kanina na kailangan ayusin yung tatamnan na lugar para sa ganun tumubo na mabuti yung ating itatanim. Kaya na kuminsan alam mo, pag tumubo na yung tinanim natin, tumubo na mabuti yung ating itatanim. Kaya na kuminsan alam mo, pag tumubo na yung tinanim natin, mas mabilis pang tumubo uli yung binunot natin. Ano? Kaya continue yung gagawin natin po na wini-weed out po natin yung nakakasama sa mga itinanim natin. Yun po yung ating gagawin at pagsisikapan po natin. At doon po, sobra kaming nag-agree, di ba? At as you get to know Senator Marcoleta more, makikita mo po malalim ang, kung baga po parang sa Bible na yung parables. Kasi nga, prinsipyo at hindi day-to-day issues ang tinitignan eh. So you have to look at the principle kung paano ayusin. And I really look forward to working with him. So good night everybody. Yun, may napindot Night tuloy po akong... sa Ayan, inyong lahat. sorry po. Kuya, ikaw ba gamay na gamay mo na yung Facebook? So guys, ano bang masasabi nyo? Sino bang hindi magiging excited dito? Kasi talagang Marcoleta at Peter Cayetano, they are for the people. They are pro-Filipino, guys. So, hindi sila pro-Duterte, anti-Duterte, yung mga iniisip ng mga tao. Kasi si Duterte lang naman talaga ay pro-Filipino. Yun lang naman talaga. Kaya guys, thank you so much for watching. Kung umabot ka hanggang dito, please, paki-like naman yung video at mag-subscribe na sa ating channel. Thank you guys for watching. Have a great day. Bye. God bless.